Bagsak ang balikat na sumakay muli ng elevator si Jason. Ano bang klasing biro ito ng tadhana na ito sa kanya? Siya rin pala ang gagawa ng paraan para malayo sa kanya ang babaeng kay tagal na niyang hinahanap. Ang babae sa tingin niya ay nararapat para maging kanyang kabiyak. Kaya pala parang nakita na niya ito kung saan. Dahil pala kamukha ito ni Maxine, ang kasintahang na mayapa ni Denver. Hindi maaaring mangyari ito. Kailangan kong gumawa ng paraan para umalis si Charlotte sa puder ni Denver. Hindi maaaring ma-develop siya sa kaibigan ko. Kailangan kong kumilos bago pa mahuli ang lahat. Tiimbagang nasabi ni Jason sa sarili. Samantala, lumapit si Charlotte sa pintuan ng kwarto ni Denver para ipaalam niya na bumalik na siya. Pero wala pa rin itong reaksyon. Isagutin nga ang tanong niya kung anong gusto nitong pananghalian ay hindi man lang ito nag-abala, kaya hinayaan na lamang niya ito. Napakabilis ng panahon. Hindi na malayan ni Charlotte na nakaisang linggo na pala agad siya sa poder ng lalaki. Ngunit maliban sa mga naunang espesyal na pangyayari sa kanila ni Denver, hindi na ulit yun nasundan. Dahil umiiwas na ito sa kanya, lagi lamang itong nakakulong sa kwarto. Lumalabas lamang ito kapag kakain. Nalaman din niya ang pangalan nito dahil lang minsan may tumawag sa telepono at siya ang nakasagot. Nagpakilala itong sekretary ng lalaki at hinahanap si Sir Denver daw. Kaya doon niya nalaman na Denver pala ang pangalan nito. Bihira na rin siyang makarinig ng maanghang na salita mula dito. Dahil sa tuwing lalabas ito ng kwarto ay tahimik lang itong kumakain mag-isa. Nahangad tuloy niya na sana'y bumalik na ito sa dati. Kasi kahit puro panlalait ang naririnig niya, at least nakakausap pa rin niya ito. Hindi ganitong napapanis na ang laway niya. Dahil wala man lang siyang makausap. Nababagot na rin pati siya sa buhay niya sa kondo nito. Sumasakit na rin ang kanyang mga mata kakapanood ng TV. At isa pa, namimiss na rin niya ito. Halos ilang beses lang niya itong nakita sa loob ng isang linggong pananatili niya sa kondo. Katulad ngayon, natapos na niyang linisin ang buong bahay. Pero hindi pa rin ito lumalabas ng kwarto nito. Inip na siya. Nahagip ng mga mata niya ang gitara nakasabit sa dingding. Bigla nagliwanag ang mukha niya. Matagal na niya itong gustong hiramin sa amo pero natatakot siya baka hindi siya pahiramin ito. Hilig niya talaga mag-gitara pero dahil sa kahirapan nila kahit gustong gusto niyang bumili ng sarili niya hindi siya makabili ng gitara. Kaya nagkasya na lang siyang manghiram paminsan-minsan sa kapitbahay nila. Hindi naman siguro siya magigising kapag naggitara ako. Di bale sa terrace na ako pupwesto. Sabi niya sa sarili. Kinuha niya ang gitara at maingat na inalis yun sa pagkakabalot. Masiglang nagtungo si Charlotte sa terrace at tumupo sa mahabang hamba doon. Malapad naman yun at may matibay na grills na nakasuporta, kaya hindi siya mahuhulog. Medyo nakakahilo nga lang ang tumingin sa ibaba dahil nasa 5th floor siya ng building. Sinimulan niya ang tumipa. Fall for You by Second Hand Serenade ang kanyang tinugtog. Ang kantang pinakagusto niya ay talagang gigitarahin. At sa tuwing kinakanta niya ito, parang pakiramdam niya na magkakaroon siya ng sariling mundo. The best thing about tonight's that we are not fighting. Feel na feel niya talagang kapag ito ang kinakanta niya, nakapikit pa siya habang kinakanta ito. Could it be that we have been this way before? I know you don't think that I am trying. I know you're wearing thin down to the core. At muli tinangay na naman siya ng kanyang sariling mundo. Samantala sa kwarto, napakunot ang noo ni Denver nang may marinig na nagigitara at kumakanta. Napakaganda ng boses ng kung sino kumakantang iyon. Napakalamig ng boses. Napakasarap pakinggan. Lalo pat isa sa mga paborito niyang kanta ang kinakanta nito. Ang orihinal na kumanta ng kantang ito ay lalaki. Kaya talaga napahanga siya sa paraan ng pagkanta ng babae. Dahil kaya nito yung kantahin kahit lalaki ang kumanta ng song na ginigitara nito. Kakaiba din ang paraan ng pagigitara nito, basta hindi niya maipaliwanag. Pero napaisip siya kung saan nagmumula ang kumakantang iyon. Imposible naman kasi nanggani sa mga karatig kwarto niya samantalang pader ang bawat pagitan. Kaya imposibleng marinig niya ang mga ginagawa nilang maingay. But hold your breath because tonight will be the night that I will fall for you over again. Don't make me change my mind or I won't live to see another day. I swear it's true. Because a girl like you is impossible to find. You're impossible to find.
Nasa first chorus na ang babae at talagang hindi niya kayang tiisin na hindi hanapin ang pinagmumulan na napakagandang boses na yon. Kaya bumangon siya sa kama at nagtungo sa pintong nakasara. Sa pagbukas niya ng pinto ay lalong lumakas ang boses na kumakanta. Lumabas na siya ng tuluyan at dinala na siya ng mga paa patungo sa terrace at napaawang kanyang bibig nang mapagtanto kung sino ang nagmamay-ari ng napakagandang boses na yon na walang iba kundi si Charlotte. Nakapikit ito habang damang-dama ang paggigitara at pagkanta. Hindi niya maiwasang humanga sa angking talento nito. Lalo pat hilig din niya magitara at kumanta. At ewan niya kung bakit heto na naman ang kanyang puso. Napakalakas ng kabog na yon na animo hinahabol na 10 kabayo sa bilis. Parang magic, na bigla-bigla na lang nawala lahat ng inis, agam-agam at galit niya sa dalaga. Napakaganda pa rin ito kahit patuloy ito sa pagtipa habang nakapikit. Medyo may pagkaastig din ito sa forma nito dahil nakamaong itong short na punit-punit. Malaking t-shirt at nakasuot pa ito ng sombrerong pabaliktad ang pagkakasuot. Idagdag pa ang astig niyang gitara na kulay blue. Ito ay nabili niya 5 taon na ang nakakaraan. Noong panahong halos hindi pa niya matanggap ang nangyari kay Maxine. Pagkahilig sa gitara at kanta ang tumulong sa kanya para malagpasan ang lahat. Ito yata ang kauna-unahang nakita niya ito sa totoong pagkatao nito. Hindi yung palagi niya yung naihahalin tulad kay Maxine. Oh, but hold your breath because tonight will be the night that I will fall for you over again. Don't make me change my mind, or I won't live to see another day. I swear it's true, because a girl like you is impossible to find. It's impossible. Patuloy na pagkanta nito. Nasa second chorus na ito at hindi niya mapigilan ang sarili. Kaya naman, nang magtipa na ito ng bridge, so bright and so deep, siya ang sumalo ng kanta. Bigla ang pagmulat nito, tila gulat na gulat dahil nalaki pa ang mata nito. Natigil din ito sa pagtipa. Ay sir, pasensya. Tangkang pagpapaliwanag nito at naputol, pero sumenya siyang okay lang at sinenyasan niya na ituloy ang paggitara. Nakuha naman agad nito ang ibig sabihin niya, kaya nakangiti nitong pinagpatuloy ang pagtipa. So breathe in so deep, breathe me in, I'm yours to keep, and hold on to your words, cause talk is cheap. And remember me tonight when you're asleep. Sabay na kanta nila habang hindi mawala-wala ang matamis ng ngiti sa kanilang mga labi. Ewan, parang nahihipnotis mo yata siya. Dahil parang ayaw niya nang matapos ang sandaling iyon. Ayaw niyang pakawala ng mga mata nitong tila nakangiti din habang nakatitig din sa kanyang mga mata. Napakasarap sa kanyang pakiramdam ng mga sandaling iyon. Papalubog na rin ang araw ng mga sandaling iyon. Kaya naman mas lalong naging romantic para sa kanyang sandaling iyon. Because tonight will be the night that I will fall for you over again. Don't make me change my mind, or I won't live to see another day. I swear it's true, because a girl like you is impossible to find. Patuloy nila, tila mas ginanahan sa paggitara at pagkanta si Charlotte. Bagay na bagay ang timpla ng boses niya sa boses nito. Saktong-sakto kumbaga, idagdag pa ang napakagandang ngiti nito habang sinasalubong ang kanyang titig. Tonight will be the night that I will fall for you over again. Don't make me change my mind, or I won't live to see another day. I swear it's true, because a girl like you is impossible to find. You're impossible to find. Natapos ang kanta. Ngunit hindi pa rin mawawala ang mahikang tila bumabalot sa dalawa ng mga sandaling iyon. Nanatili silang nakangiti habang hindi naghihiwalay ang mga matang samot-sari ang emosyong mababasa. Tila pati kanilang mga puso ay nag-uusap din ang mga sandaling iyon. Itutuloy.